Ita-topic natin ngayon is yung quantum manifestation, di ba? Kasi di ba sa quantum field, so yung quantum field is infinite wave siya ng possibility sa present, di ba? So lahat ng possibility is nangyayari na talaga siya ngayon. So ito yan, depende na lang talaga yan sa nag-o-observe kung magko-collapse daw yung yung minanifest or yung mga gusto mo sa present. So ito siya oh. Ito siya, sinasabi dito, ano ang quantum observer effect? Sa quantum physics, ang observer effect ay tumutukoy sa idea na kapag sinusukat ang isang quantum system, halimbawa electron o photon, nagbabago ang state nito. Kasi dito sa theory na to is hindi daw talaga solid yung matter. Pag may nag-observe lang daw siya, dun daw siya magiging fix. Ibig sabihin, pag inobserbahan mo siya ngayon, dun lang daw siya mamumuo as solid. Yun yung pagkaintindi ko So, technically, itong matter is parang siya, fluid siya, wave of possibility nga. Tapos pag once na inobserbahan mo, is doon na lang siya magko-collapse na magiging matter, 'di ba? Tsaka nagbabago daw yung behavior daw ng particles. Ito tong electron o photon kapag may nag-o-observe. Ito, sa microscopicong mundo, ang isang particle ay hindi agad may isang fixed na value. Halimbawa, eksaktong posisyon. Yan yun, di ba? Fluid talaga siya. So, kung dahil nga sa awareness natin, consciousness, dahil tayo yung observer, di ba? Kaya nga, yung position na subjective reality is yan talaga yung totoo. Ang totoo lang talaga is consciousness. Matagal ko nang sinasabi yan, yung kauna-unahan ko palang na podcast na iisa lang talaga ang totoo, consciousness. Tsaka yung God, ikaw rin yan. Yung mga tao na nakikita mo na external is ikaw din yan, expression ng one. Tapos ini-experience mo lang sila, 'di ba? Reflection lang. Sa microscopic hindi agad may isang fixed na value. Kapag sinukat mo siya, doon lang lumalabas ang isang tiyak na resulta. Quantum mechanics observer effect. Ano ang ibig sabihin ng wave function collapse? Madalas sinasabi na bubuo ang reality kapag may nag-o-observe. So yan nga yun, di ba? Di ba, nabanggit ko na yan na ang nagpapatunay na illusion tong reality is nothingness lang talaga to is kapag tulog ka. Kuwari natutulog ka sa gabi, 'di ba? Yung wala kang panaginip as in parang wala kang perception ng mind and body, 'di ba? Yung hindi ka na nanaginip i-disregard mo na yung may panaginip kasi may perception ka nun eh. Yung walang panaginip, 'di ba? Sure naman ako na experience niyo yung ganun, 'di ba? Siguro sa isang buwan may experience mo yan ng mga 15 na beses, 'di ba? Kalahati, 50-50. Tapos yung kalahati may panaginip, 'di ba? So, yan yung nagpapatunay na na illusion tong reality kasi nga pag natutulog ka, 'di ba? Walang perception ng body, mind. Tsaka wala ka ring iniisip, wala ka ring emosyon, as in totally zero, 'di ba? So yung God doesn't exist, which is a nothing. Yung nag-o-observe na itong realidad na to is yun lang talaga yung totoo. 'Di ba? Medyo mind-bending talaga to, 'di ba? Wala kang maka-explain na itong reality pero in-explain ko na siya sa madali nyo maintindihan na yung consciousness lang talaga ang totoo. Pero hindi natin pwede i-disregard din tong matter kasi nga meron tayong pain di ba? Kasi once na nagising ka na, nandito ka na sa illusion. Pero sa illusion nga, 'di ba? Merong perception may pain, may suffering, emotion. So anong ibig sabihin ng wave function collapse? Nabubuo ang reality kapag may nag-o-observe. Pero sa totoong physics, ang observation ay physical measurement. Hindi ito kailangan ng tao or consciousness.
Well, paano mo mame-measure kung walang alam mo minsan tong mga science, 'di ba, hindi gumagamit ng logic, 'di ba? Well, paano mo ma-measure kung walang consciousness, 'di ba? Hindi mo siya ma-measure. Hindi kailangan ng tao ng consciousness dito, kaya nga mas mataas na intelligence nga tong sinasabi ko na consciousness. Kasi nga, biruin mo, ako yung nag-share ng consciousness, 'di ba? Ng wisdom sa inyo. So, walang logic to. Biruin mo, tingnan mo. Hindi ito kailangan ng tao o consciousness. Well, kung walang observer, which is tao nga, or consciousness, paano mo mame-measure, 'di ba? Paano mo masasabi na totoo, 'di ba? Ito ang interaction ng particle sa measuring device. Kasi nga, ang science kasi, naniniwala kasi yung science na na may external outside sa'yo. Well, wala talagang external outside sa'yo, napatunayan ko na yan. Kasi nga subjective nga yung reality. Kung wala ka, observer na may consciousness, is wala yung external, 'di ba? So lahat nakadepende talaga sa'yo. Tingnan mo, 'di ba sinasabi ko na yan? Marami kasi mga nagtuturo diyan na naniniwala pa rin talaga na may external. Ang external, ikaw din naman yan eh. Parte ka niyan, 'di ba? Kasi nga one nga, 'di ba? Consciousness lang yung totoo. So kahit yung external na yan is ikaw pa rin. Sinabi ko na rin sa inyo yan na hanggat in contact yung katawan mo sa hangin, lupa at tubig is iisa lang talaga ang totoo, consciousness, which is ikaw. So yung external, ikaw din yan, 'di ba? Extension mo lang yan. Ikaw yung observer. Hindi ito kailangan ng tao, consciousness. Tingnan mo to science, pati si ChatGPT. Ito ang flow ng ChatGPT tsaka hindi sila gumagamit ng awareness or logic. Ito ay interaction ng particle sa measuring device. Halimbawa, tumama ang photon sa detector. Nag-interact ang electron sa instrument. Dito nagkakaroon ng collapse. Well, walang collapse kung walang consciousness, 'di ba? Common sense naman yan. Paano magko-collapse kung wala nga nag-o-observe, 'di ba? Dahil may physical na interaction. Actually, yung pag-collapse nga ng physical matter, ikaw pa rin yan eh. Dahil consciousness din yan eh. Ikaw lang talaga yung ginawang tool, which is yung avatar mo, yung katawan, ginawa lang siyang tool para sa experience, 'di ba? Tsaka yung awareness, consciousness. Dahil nga may physical na interaction, hindi dahil may taong nag-isip. So, ibig sabihin nila, kung wala ka, mag-i-exist pa rin talaga to, mag-o-observe pa rin yung external. Well, hindi totoo yan, di ba? Kasi kung wala ka, wala na rin yung external. Di ba nga all is mind? So parang technically, lahat tayo dito ay projector lang talaga nung iisang mind. Maliwanag na maling interpretasyon, manifestation. Sa manifestation of law o law of attraction, sinasabi minsan ang isip mo ang gumagawa ng reality. Kapag inisip mo, mangyayari. Consciousness ang nagko-collapse ng reality. Pero sa agham, walang ebidensya na nag-iisip ang direktang nakaka-apekto sa quantum outcome. Hindi totoo na ang thoughts mo ang nagko-control ng physical reality sa quantum level. Well, sabihin na natin na na ganito kasi nga 'di ba isang fix yung reality. Ibig sabihin present lang yung totoo. Tapos para siyang nag-a-adapt sa iyo. Ikaw nga yung observer dahil ikaw nga yung player, 'di ba? Ito na lang yan para mabilis ko ma-explain sa inyo. Naglalaro naman kasi, siguro naman nakapaglaro na kayo ng game, di ba? So yung game, nakaupo ka lang, di ba? Tapos yung monitor, may tao doon. So technically, ikaw yung tao na yun. Tapos yung naglalaro, ikaw si God, yung consciousness or observer. So technically, ikaw yung nagpapakilos ng avatar pero walang time at space kasi nga nakaupo ka nga lang, 'di ba? Nakaupo ka nga lang, 'di ba? So kung nakaupo ka lang, walang time at space. So dun sa nilalaro mong field, kaya nga sinabi ko sa inyo, illusion din yung pagta-travel or pag-transfer ng space kasi nga
effect lang siya ng perception mo. Pero sa totoo, ang kumikilos lang talaga yung particle. Perception mo lang talaga yun. Pero wala talagang traveling na nangyayari. So, itong sinasabi nila, medyo mahirap nga rin siya i-explain. Pero ine-explain ko na lang talaga sa inyo ng pinakamadali. Kasi nga, wala kang time at space, di ba? Ikaw lang talaga yung consciousness. Pati yung matter na external, parte yan ng consciousness. Hindi nga lang siya puro. Ang puro is yung nag-o-observe, di ba? So yun lang naman yan eh. Tsaka kung walang mag-o-observe, wala ka, ikaw yung player. So kung wari, namatay yung avatar, walang player, o di hindi na rin mag-i-exist, di ba? Yung game. Kasi walang player eh. Tingin mo ba mag-exist yung game kung walang player? Common sense to, di ba? Napaka-common sense na ito. Hindi mag-exist yung game. Kaya nga ginawa yung game dahil sa player. Ang nangyari dito ay ginagamit ang quantum physics bilang metaphor, hindi bilang actual science. Sa science kasi naniniwala sila na kapag nawala ka, namatay ka, is meron pa ring external na mag-exist, which is wala talaga, 'di ba? Kahit nga sa science din kino-contradict na rin nila sa sarili nila kasi nga may nag-research niyan, 'di ba? Sabi doon sa science, ni-research nila yung atom, yung particle, wala daw talaga siyang physical object, nasa zero daw. So, ibig sabihin, kino-contradict nila yung nila, di ba? Yung sinasabi nilang science. Kasi nga, paniniwala ng science is merong external. Kung kahit mamatay ka, tuloy pa rin yung external. Well, hindi totoo yan. Pag namatay ka, complete dissolution, wala na lahat. Bakit nagkakaroon ng confusion? Nangyayari ang maling connection dahil ang salitang observer parang tao ang tinutukoy. Well, yung tao kasi tool lang naman yan eh. Pero yung pinaka-observer is yung naglalaro. Ang quantum world ay weird at hindi intuitive. Kaya napapalitan ng spiritual meaning. Kaya nagiging idea na ang consciousness ang lumilikha ng reality. Totoo naman talaga. Consciousness naman talaga ang lumilikha ng reality, di ba? Kasi nga yung solid, liquid at gas, may consciousness din siyan, di ba? Yung atom particle, which is parte ka nga nung one. Isipin mo na lang, di ba? Solid. Yung mga atoms particle niyan, kumpol-kumpol. Liquid, yung mga atoms particle niyan, medyo free pa, di ba? Tapos yung gas, magkakahiwa-hiwalay na. So ano susunod ng gas? Malamang yung puro, yung nothing, no thing, yung consciousness na puro, di ba? O saan ang galing yung matter? Saan ang galing yung matter? Malamang din dun sa puro, di ba? Self-create. Common sense naman. Ang nangyari dito, self-creation eh. Di ba nga sinabi na rin sa Bible yan, napakadaling i-digest ng Bible. Sinabi na sa Bible na from imagination ni God, from nothing, He becomes everything. Diba nga, He manifested Himself. Diba? He manifested Himself. Ibig sabihin, from nothing, He becomes everything. So, siya rin talaga tong physical world. So, kung wala tong physical world, which is ikaw, nakatouch sa observer, sa katawan, hindi rin mag-i-exist yung external. Napaka-common sense nito. Kaya minsan yung science medyo flawed din talaga yan eh. Kasi nga naniniwala sila na mayroon pa rin talagang external kung wala ang player yung nag-o-observe, which is hindi totoo, di ba? Yung nag-o-observe ang pinakatotoo, consciousness. O ito pero sa totoong science, ang measurement, physical interaction, hindi mental observation. Well, hindi naman natin sinabing mental observation. Yung sinasabi natin, yung consciousness yung nag-o-observe behind the brain, di ba? Kasi yung brain, may sariling function yan for the sake of awareness, di ba? Pero yung consciousness na nasa likod ng brain, yung nakakatap ng reality,
is siya talaga yung nag-o-observe. Kasi kung walang nag-o-observe, walang external, di ba? Mas tamang pag-intindi, ang totoong nangyayari ay ang quantum system ay probabilistic. Well, probable siya kasi nga, 'di ba, collapsing of timeline. Yun yung sinasabi nila. Kasi the more na inoobserbahan mo, 'di ba, pag nagma-manifest ka, napansinin mo yan, the more nagigil ka, tapos hindi, kasi di ba sinasabi sa law of attraction, you attract what you are. So, bawat mga atoms na energy na yan, yung physical matter, is tutumbasan mo. Dahil nga ikaw yung player, di ba? So, bawat mga yan may energy. So, the more na inoobserbahan mo, yung mga gusto mong mangyari, yung parang hindi ka in alignment sa now. Kasi 'di ba, yung thoughts mo ay energy din, 'di ba? So kung nag-o-observe ka, hindi ka in alignment sa now, nasa future yung utak mo. So hindi talaga magko-collapse yung minanifest mo, 'di ba? Yung iniisip mo na gusto mong mangyari, hindi talaga magko-collapse kasi nga imbis na mag-collapse siya, ang ginawa mo, inobserbahan mo ng inobserbahan. Eh, di ba sinabi pag may nag-o-observe daw, ang nangyayari is hindi talaga nangyayari. Kasi nga, yung atom nga is, pag may nag-o-observe is nag-iiba yung behavior nila. Di ba? Eh, yung observation mo, hindi naman present eh. Nakalagay sa worries, which is sa future siya naka-attach, 'di ba? So hindi siya magko-collapse talaga dahil hindi siya sa present eh. Dahil tinitingnan mo, chase mo yung resulta na agad, 'di ba? So common sense 'yan. Kapag sinukat, nagiging fix ang result. Well, kung sa now mo ginawa, eh yung worries tsaka pag-o-observe, yung panay check ka ng check sa bank account mo, tapos nagmamadali ka na makuha yung resulta, hindi talaga magko-collapse kasi nga hindi siya nasa present eh. Yung attention mo nasa nandun sa future, di ba? Sa macro world, tao, buhay, araw-araw, classical physics ang dominant. Well, hindi ko alam pinagsasabi nito. Hindi ko to maintindihan. Biruin mo kasi si ChatGPT, no? Ang choices mo, diskarte at actions mo nakaka-apekto sa buhay mo. Malamang, di ba? Common sense naman to, di ba? Actually, yun nga talaga magbibigay ng resulta eh. Yung manifestation na sinasabi nila or your quantum collapse is base yan sa alignment. Ibig sabihin, yung iniisip mo, laman ng kalooban mo, kilos mo, tsaka yung mga ginagawa mo is in alignment dun sa gusto mong mangyari. Pero hindi dahil sa quantum collapse. Ang choices mo, diskarte at actions mo nakaka-apekto sa buhay mo. Pero hindi dahil sa quantum collapse. Parang ang gulo na ito. Yung quantum collapse kasi yan yung pag-collapse nung mga minanifest mo. Ibig sabihin, naging totoo na siya, naging material. So, hindi malinaw to si ChatGPT kasi malamang magko-collapse talaga kung may diskarte ka, action ka, tapos in alignment yung iniisip mo tsaka yung emotion mo. Diyan talagang totoong magko-collapse, di ba? Kung dahil sa psychology, habits at real world cause and effect. Well, ang cause and effect kasi, ang akala kasi natin is ganito. Ang cause is yung action natin. 'Di ba? Yan yung external na thought. Pero sa consciousness is ang cause ay mismong manggagaling sa kalooban mo. Ibig sabihin, bago mo pa ginawa yung action na yon, nakadesisyon ka na sa kalooban mo. So, ang cause talaga is ikaw. Ikaw talaga yung laman ng kalooban mo. Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Pagka yung kilos mo taliwas sa kalooban mo,
hindi siya in alignment, hindi magko-collapse, 'di ba? Yung ibig sabihin, hindi mo makukuha yung gusto mo. Kasi nga yung kalooban ng dominant eh. Hindi naman yung kilos eh. Yung kalooban eh, dapat in alignment lahat sa kalooban mo. Kaya nga sinasabi ng mga nasa law of attraction tsaka sa mga manifestation, gawin mo yung gusto mo. Ibig sabihin, yung laman ng kalooban mo. Napansin mo yung mga yung mga ginagawa nila, yung gusto nila. Sila yung mas malaking chance na maging successful. Kasi nga, in alignment lahat. Yung emosyon nila, yung kilos nila, iniisip nila, obsess sila sa iniisip nila. Kaya nangyayari yung mga gusto nila. Kasi nga, gusto nga nila, diba? Gusto nga nila, diba? So, ang nangyayari nun is in alignment lahat. Ang nangyayari is self-fulfilling prophecy. Diba nga self? Ano ba yung self? Sino ba yung self, diba? Sino yung self? Isipin mo naman, sino yung self, diba? Ikaw. Sino nga uli yung self? Ikaw. So, sino yung ikaw? Si God. Self-fulfilling prophecy. Prophecy. So, lahat ng mga gusto mong may experience, kagagawan mo. Yung kalooban mo, di ba? Kung hindi dahil sa psychology, yan yung sinasabi. Yan talaga yung totoong cause. So, di ba, sinasabi nila may external. Well, paano kung hindi ka nag-decide na pumunta sa isang lugar? Tingin mo mag-i-exist yung lugar na yon? Common sense to, ah. 'Di ba? Common sense to, 'di ba? Kuwari, hindi ako nakapag-decide na pumunta dito sa sa mall na to. So tingin mo ba mag-i-exist to dahil wala yung observer? Kuwari, ako yung observer, 'di ba? Ako nga si God, eh. Ako nga yung player, eh. So kung hindi pumunta yung player sa lugar na specific na lugar, hindi mangyayari yan. Hindi mag-i-exist yung specific na lugar, di ba? Common sense naman talaga yan, di ba? Kaya nga ang subjective reality, yan lang totoo. Kung wala ka, wala kang external. Di ba? Naka-pattern yan sa'yo. Sure, may specific na shape, yung external, search mo yan sa Google. Yung mall, may specific structure, base yan sa measurement. Pero kung wala kang observer, hindi ka pumunta sa mall, hindi ako pumunta dito, hindi ito mag-i-exist. Kaya nga sinasabi, kung saan mo binigay yung attention mo, focus mo, is yun ang magiging realidad. Yun yung mag-i-exist, di ba? Yun yung ginagawa mong God. Kaya nga sa Bible sinasabi, there's no other God beside me. So sino yung me? Ikaw. There's no other God beside me. So ikaw talaga yung God, 'di ba? Common sense na naman 'to, 'di ba? Kasi hinihiwalay nila yung God, 'di ba? Sinasabi nila yung God is external. Wala namang external talaga, 'di ba? Ang God is ikaw. Di ba? So, quantum observer effect, physics phenomenon sa microscopic level. So, common sense din to. So, kung walang titingnin sa microscope, tingin mo ba may measurement na mangyayari? Now, kahit pa sinong iba to mo na Einstein dyan or sino pang ilaban mo sa logic ko, hindi talaga mananalo. Dahil pinaninindigan ko talaga na consciousness lang talagang totoo. Yung observer lang, subjective reality. Kasi nga, kahit anong balibaliktad mo pa dito, batuhan nyo pa ako ng mga logic nyo or kung ano-ano, hindi talaga kayo mananalo dahil pinaninindigan ko talaga na lahat ay ikaw at kung wala ka, hindi mag-i-exist ang external, di ba? Kahit nga sinasabi, sabihin na natin, bakit ka pinanganak, hindi mo control? Well, sino ba yung nag-anak sa'yo, di ba? Choice yun ng parents mo. Extension mo sila, di ba? Dahil nga lahat ay iisa. So, kung ikaw lang, ginawa ka nilang tool, so, biruin mo, hindi ka nag-exist, wala yung parents mo, di ba? So, same logic din yan nung sinabi sa Bible na
Di ba sinabi sa Bible, from nothing, ibig sabihin hindi ka nag-i-exist. He manifested himself into everything. So, pinanganak ka, naging tao ka, di ba? Hindi mo control yung pagpanganak sa'yo. Sino yung nagpanganak sa'yo? Di ba? From nothing, di ba? He manifested himself. So, manifestation idea, belief na isip ang direktang lumilikha ng reality. Well, all is the mind naman talaga, tsaka yung kaloob-looban mo. Pero mas nangingibabaw talaga yung kaloob-looban mo. Kasi, ano yun siya yung bigger mind na mas makapangyarihan pa sa utak na physical. Kasi nga, siya yung everything, di ba? Which is sinasabi ko ang consciousness. Kasi nga, biruin mo, yung mind na yun, yung greater mind na yun, nag-manifest from nothing, di ba? So, yung greater mind na yun, nag-manifest sa, physical reality. Ang iniisip kasi nito mga to, yung utak talaga natin hindi napaka-shallow naman ang mag-isip, 'di ba? Hindi naman yan yung tinutukoy. Ang tinutukoy yung greater mind behind sa player. So sino yun ang kumukontrol sa player na katawan? Yung katawan tool lang yan, avatar lang yan, 'di ba? Para mag-observe, 'di ba? So sino yung mind na yun behind dun sa katawan mo, 'di ba? Malamang yung greater mind na si God, 'di ba? Walang connection ng conscious thought sa wave function collapse. Yung pag-collapse nga ng reality, ikaw lang din yan Kaya nga, pag nagising ka na sa ganitong kamalayan, ganito, itong sinishare ko nga ganito, wala nang excitement kasi nga, parang in-experience mo lang din talaga yung sarili mo, di ba? Parang lahat lang to is for the sake lang na mabuhay ka, mag-survive ka hanggang kaduluduluhan, hanggang madedo ka, 'di ba? Matapos yung game mo. Which is pag naglaro ka rin talaga ng game, yung lahat ng game is natatapos, 'di ba? 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, pag naglaro ka ng game, RPG man 'yan, racing, 'di ba? Ang iiwasan mo doon mamatay, 'di ba? Kasi pag namatay ka, didilim yung screen. So pag dumilim yung screen, bumalik ka saan? Saan? Nothing. 'Di ba? Nothing. So, again, ang point ko lang naman talaga dito sa manifestation is kesyo makuha mo or hindi mo makuha yung gusto mo is okay lang kasi nga nilalaro mo lang din naman yung sarili mo Actually, lang naman to ang kinukuha talaga ng realidad na to is emotion mo. Yung para maging realistic. Paano kung wala kang emosyon? Kaya nga sinishare ko sa inyo is yung para maging neutral kayo na walang permanente sa mundo. Na first impression last, hindi mo mababago yung perception ng tao. Tapos, alisin mo na yung mga negatibo na tao. Para hindi ka nila alisin sa self mo, 'di ba? Or kay God. Yung focus mo nakatuon lang kay God, which is self. Kasi pag nakatuon lang yung focus mo sa sarili mo kay God, walang suffering. Walang suffering kasi walang attachment Ang focus mo lang sarili, 'di ba? Ibig sabihin yung value mo nag-i-stand up kesyo mahirap ka pa or mayaman ka, marami kang pera, gutom ka man or hindi. Hanggat may katawan ka at focus mo sa sarili mo is complete ka, 'di ba? Yun lang naman ang ina-achieve, kaya nga hangang-hanga talaga ako sa mga Buddhism Kasi yung mga Buddhist, ahead na sila mag-isip. Sinabi na life is suffering, seek enlightenment. Kasi ang enlightenment lang ang magre-reduce ng suffering mo. Kasi nga alam mong nangyayari. So kung alam mong nangyayari, may excite ka pa ba? Hindi. Malulungkot ka? Hindi. Pero may pain yung katawan mo. Pero yung pain na yan, kuwari nandun ka na sa deathbed, alam mo naman lahat naman ng tao mamamatay, di ba? Hindi to gawa-gawa ka lang. Course of nature to. So kung lahat mamamatay is
kailangan ngayon pa lang matanggap mo na yan, di ba? Para hindi ka na mabibigla. Kaya nga sinishare ko yung mga ganitong wisdom or information. Actually, wala nga nagsishare niyan dito sa TikTok eh. Wala talaga nagsishare niyan. Yung mga sinishare ko, maghanap kayo dyan kung sino pang guru yan. Kahit pa yung western country na guru. Hindi naman sa pagmamayabang to, kahit yung western country pa, wala kang maririnig sa pinagsasabi ko, di ba? Hindi mo maririnig yung pinagsasabi ko kasi kinonect the dots ko yan na subjective reality lang talaga ang totoo. So ano bang purpose bakit ko sinishare tong ganito? Dahil nga may limitasyon nga ang buhay at survival lang, kaya ako sinishare to para magkaroon ka ng kapayapaan, para kung nadedo ka is mapayapa ka, hindi ka na mabibigla at nandun ka na sa state ng zero or nothing. So paano, yun lang siguro. Peace.